Kumpirmado ng tatakbong kongresista ng Camarines Sur ang aktor na si Aga Mulak sa eleksyon 2013 sa ilalim ng Liberal Party, ang partido ng Administrasyong Aquino. Kabilang na siya sa hilera ng mga nagmula sa mundo ng showbiz na sasabak sa larangan ng politika. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tatakbo nga sa 2013 local elections ang aktor na si Aga Mulak at kanina nga ay nanumpa na siya bilang miyembro ng Liberal Party. Isang aktor na si Aga Mulak sa nanumpa bilang mga opisyal na miyembro ng Administration Party ng Liberal Party. Ayon kay Aga, ito ay bilang paghahanda niya sa pagtakbo bilang kongresista sa 4th District ng Camarines Sur. Siya daw ang nanligaw sa Liberal Party para maging miyembro nito. Ako ang kumatok sa kanila dahil naniniwala lang ako. Wala ako ibang kinausap na ibang partido kundi ang Liberal lang dahil naniniwala ako sa ginagawa ng presidente natin. Sino kinausap? Si Secretary Mar. Right now, I just want to pay it forward. I really want to be of help to the Filipino people. It's about time na ang pangarap ko talaga para kasi nakaupo lang ako sa gilid, ano? Nakatingin lang ako na parang naaawa ka sa bansa mo. So parang siguro ngayon gagalaw ako. Kaya sabi ko nga kung aabot sa pagiging presidente yon, kung gagawin mo yun, di gawin mo yun, di ba? Hanggang dulo, bahala na. Kung sakasakali makakalaban niya si Deputy Speaker Arnulfo Fuentebella, sabi ni Aga pinaghahandaan naman daw niya ang pagsabak niya sa politika. Ipinagtanggol din ng aktor ang mga katulad niyang artista na sumasabak sa politika. It's unfair to ihiwalay natin ang mga artista na parang walang kwenta ang artista. Kasi ang nagsasabi kasi naman yan, yung mga kalaban na politiko, no? Na mga kalaban na pagkakalaban ng artista, sinasabi, walang kwenta yung artista yan. Ang sinasabi ko doon, ang sagot ko, yung nga sinabi ko kanina, na para mong inusgahan ang sambayanan, na wala kayong karapatan lahat. Diba? Kasi tao lang tayo pare-pareho. Para mong sinabi, mangingisda ka lang, wala kang karapatan. Magsasaka ka lang, wala kang karapatan. So mali yun, mali talaga yun. Of course, pinag-usapan din namin ito. It went through a long process of decision-making, months, and in the end, of course, he listened to his desire na tumulong sa tao, so it brought us to this day. Sabi ni University of the Philippines Public Governance Professor Leonor Briones, bentahing araw ng mga artista ang kanilang pagiging sikat kaya marami ay nagtatangkang pumasok sa politika. It's hindi lang naman, Joseph, ang pagiging artista. Halimbawa, yung mga media personalities, mga models, mga TV hosts, ay dahil kilala sila ng publiko, hindi na nila kailangan ng exposure, binoboto din sila kung nag-identify ang botante sa kanila. Pero hindi raw ito kasiguruduhan na mananalo agad sila. Marami ding mga artista na hindi nananalo. Kasi siguro, ang mga botante, una, depende sa partido kung saan sila sumali, no? Kasi may mga winning parties, bandwagon effect. Siguro, nakikita ng publiko na hindi ganun siguro sila kahanda. Sa pag-aaral ng GMA News Research noong 2010 national elections, 110 na media personalities at celebrities ang sumabak sa politika pero 27% lamang ang nanalo sa mga national post. Mas mataas ang bilang ng mga nanalo kung lokal na posisyon ang pag-uusapan dahil abot kalahati o 48% ng mga tumakbo ay nakalusot. Jessica, ayon kay Professor Briones ay wala naman daw masama sa pagtakbo. Ang kailangan daw masiguro ay handa ang sinuman sa public service kung sakasakali. Jessica. Okay, Joseph, enlighten mo kami. Bakit Camarines Sur? Talaga bang, I know I heard someone say yesterday na hometown ni Aga Mulak ang Camarines Sur, but that's not a very well-known fact about him dahil halos lumaki na rin ito sa showbiz. Although I know that he is wakeboarding enthusiast at merong facility ganyan ang Camarines Sur. Ang sabi ni Aga kanina ay taga-ron daw sila, no? Yung kanyang roots ay nagmumula dun sa Camarines Sur kaya dun siya tatakbo. Tinanong nga kung bakit hindi Senate. Sabi niya mas gusto daw muna niya mag-focus sa local politics, Jessica. Okay, and he has established residency dyan sa Camsur? I think sometime in March nag-register siya doon as a voter. So recently lang, Jessica. Okay, because he's running for Congress, ang dapat tinatanong sa kanya, anong mga proposed na mga batas ang gusto niyang maipasa? Tinanong siya on two accounts, no? Naghahanda ba siya at ano ba yung mga magiging niyang plataforma. Sa number one, yung sa paghahanda, sinabi niya naghahanda naman siya in preparation for dun sa kanyang posisyon na gustong takbuhan. At ikalawa, meron daw naman siya mga programang naiisip at marami daw yon. Kaya nga lamang ay ayaw muna niyang i-trumpet baga o sabihin agad kung ano ito kanina dun sa interview natin kanina sa kanya, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.